Good day everyone and welcome to my channel. Sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano magsulat sa journal. Okay, sa journal tayo. Tapos na yung cash receipts book, cash disbursement book, so journal naman tayo. Ayan, so tapos ka na yung, yung mga halimbawa ko para sa journal. Okay. 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 Para sa non-bat po ito, kasi non-bat po ako. So, ang example ko is para sa non-bat. Ang non-bat ay may 4 na books tayo. Cash receipt book, cash disbursement book, journal, at saka ledger. Para po yun sa mga, ang business is trading. Ganon. Kasi marami ito sinusulat, maraming mga sinusulat na daily sales, mga ganon. Pero kapag ang ano mo, ang business mo is service, dalawa lang minsan ang nagiging books, journal at saka ledger lang, okay? Kami mga ano sa trading, yung journal ginagamit lang 'yan para sa mga non-cash transactions. Okay, sa mga 'yun. Kasi yung mga cash transactions ginagamit 'yun sa cash receipts book at saka cash disbursement book, doon yung sinusulat. Okay? Para clarification lang. And then, paano nga ba? Paano kung bago ka palang magsulat sa sa books of account, okay? Hindi mo maiintindihan, hindi mo magagawa magsulat sa books of account kung hindi mo pa alam yung mga accounts title. So, dapat alam mo 'yon. At saka yung debit tsaka credit. Kasi lahat ng 4 na libro na yan, merong debit at saka credit. Ayan. So, para hindi siya masyadong mahaba ang aking dito, ang video na to, ibubukod ko yung sa accounts title kasi medyo mahaba-habang paliwanag din yon. Kapag nalaman yung accounts title, makakagawa kayo ng financial statement. May tuturo nyo kung ano ba yung mga kailangan mga tinatanong doon. May pipinpoint nyo kung ano yung asset, liabilities, tapos equity, mga ganon-ganon. So, yun. Kaya kailangan alam nyo rin yun. At saka yung debit at saka credit. Okay? So, meron akong example. Okay. Ano nga ba yung, kasi minsan siguro malilito kayo, may mga makikita kayong mga tutorial. Bakit yung iba diretso sa ledger? From cash receipts book, o kaya cash disbursement diretso sa ledger. Yung iba dinadaan nila sa journal. Okay? Pwedeng idaan naman talaga sa journal o pwedeng hindi. Yung mga yung mga isulat mo sa cash receipts book mo at saka cash disbursement book mo. Pero pwedeng idaan mo siya kung meron kang gustong linawin. Kunyari meron kang naging mali, tapos i-adjust mo siya, pwedeng gawin nyo sa journal. Ayan, tapos lalagyan mo siya ng paliwanag. Kagaya nung nagawa kong cash receipts book, meron akong naisip na mali. So, maglalagay ako ng example dito, pero sa dulo yun kasi hindi ko pa nagagawa yung example sa books. So, sa dulo ko na lang siya didikit. Okay? Yun. So, yun. Kung may i-adjust ka, may mali ka, walang burahan, pero pwede natin ibago yan, itama sa journal. Okay? So, i-flash ko na dito sa gilid yung aking mga inanong example dito. Okay? Kasi nga, para ito sa anak ko talaga, kaya gumagawa rin ako, kaya inaalong ko sa business namin. So, yung mga example ko dito sa journal na mga is para sa okay, yung muna, sabihin ko sa inyo yung debit tsaka credit. Bago kayo magsulat sa journal, maganda meron kayong isang kahit na 1/4 or meron kayong nakasulat dyan kung saan yung debit tsaka sa credit para hindi kayo malilito. Okay? Tandaan nyo, pati ko malito sa debit tsaka credit, tandaan nyo yung salita na AWE-LER. Okay? Yung AWE stands for asset, withdrawal, at saka expenses. Okay? Sila ay sa debit. Okay? Kapag sila nadadagdagan, nasa debit sila. Kapag sila nababawasan, magiging credit tong tatlo na to, yung AWE na to. Okay? Sa kabila naman, yung sa credit sides, yung LER, liabilities, equity o capital, tapos revenues. Kapag nadadagdagan itong mga to, credit sila. Kapag nababawasan, i-debit mo sila. So, yan yung tatandaan nyo para hindi kayo malilito. Ayan. Pwede meron kayong kopyahan, tapos kabago kayo magsulat sa journal nyo. Para walang lituhan. Yun. So, okay. Simulan na natin.
Bali, ang magiging example dito is drawing. Tapos, amortization, depreciation, at saka amortization, depreciation, na paano mo gagawin yun. Okay? Okay, ang simulan natin is yung drawing. Kasi, drawing, ba't drawing? Drawing ko. Drawing o withdrawal. Ibig sabihin, kumukuha yung may-ari sa kanyang business. Okay? Itong 4 books na to, sa amin po ito, sa tindahan namin ito kinuha. So, sa tindahan namin siya kinuha. So, parang ilista ko siya sa journal para, okay, gusto ko siya ilista sa journal. So, kapag ang withdraw mo bilang owner is inventories o paninda mo, ang kailangan mong ang sulat is, okay, ito ang ating first transaction. Maliwanag ba? Ayan, maliwanag. Mas maliwanag pagka ganito, di ba? Nakikita nyo, may date dito sa taas, April 2024. Kunyari, date yan, tapos ganyan. Bahala kayo kung anong forma ng date nyo. Okay? Tapos, ang nakalagay dito is particulars at saka or descriptions. Tapos, dito ay debit. Tandaan nyo, dito sa kaliwa, parati ang debit. Tapos, sa kanan, parati ang credit sa journal. Ha? Okay. Salamat po. Drawing. Okay, drawing kuha tayo. Tapos, inventories. Drawing, debit, 120. Okay, so pag inventories ang kinuha nyo, walang tubo. Yan yung original price ng inventories. Tapos, nakita nyo naka-slant siya ng konti, yung inventories. Tapos, yung paliwanag to record withdrawal of inventories. Ganyan. Tapos, maglalagay kayo ng pat lang na isa. Tapos, susunod tayo ng, susunod na transaction. Example sa transaction, house and lot, store and warehouse. Okay. Bali, naglagay tayo ng asset. Naglagay tayo ng asset sa ating store. Okay. Wait lang. Okay, bago tayo pumunta sa may asset na magbibigay muna ako ng konting explanation, guys. Yung nilalagay nyo dito sa asset, sa business. Hindi, okay, asset. Pag sinabi ng asset, yung ari-arian. Okay? Kunyari, marami kayo syempleng ari-arian. Syempre, hindi lahat yun sa business nyo. Iba yung personal at saka yung business. So, kung ano lang ilalagay nyo sa business nyo, yun lang yung sasakop yun lang nasa business. Okay? Hindi lahat ng ari-arian nyo is pwedeng kwentahin. Kasi, di ba sa BMBE, importante tatanungin ka, magkano asset mo, kailangan dilumpas ng 3 million. So, ang kukwentahin lang doon is yung asset na pinasok mo sa business mo. Ayan, yun yung short na explanation doon. Kung bakit ko binabanggit na rin para sa naguguluhan tungkol doon saan na yun. Okay, ang sample ko dito is yung pinasok ko is bahay. Okay, paano kung kayo meron din kayong gano'ng housing loan? Paano kayo may housing loan kayo tapos ipinasok niyo, paano ginagamit nyo siya sa personal and then sa business. So, dapat lilinawin nyo to kasi mayroong amortization niya na paano kung malaki pala yung kinuha yung bahay tapos linawin nyo sa BIR. Kasi syempre nakaantay sa BIR, nakarehistro tayo. Kailangan maging clarification, may klaro tungkol sa pagbabayad doon. Kasi baka mamaya, iba kasi yung personal at saka yung business. Paano kung binabayaran ay masyadong malaki, baka pwedeng hatiin yung babayaran yung amortization. Para saan ba talaga yung kung ginagamit mo na na space, yun ang ibig kong sabihin. Yun. Kasi hindi mo pwedeng i-declare as lahat yun is expenses. Yun dapat yun. Pero syempre, kung tanong nyo sa BIR kung po pwede. Yun. Okay, diretso tayo sa aking example. Ang nilagay ko dito guys is, tinatawag dito is intangible asset. So, bali ko siya, asset and at the same time liability. Okay, so ito yung sunod ko. House and lot, store and warehouse, 200,000. And then, debit 200,000 kasi siya yung nadagdag sa atin. Tapos credit capital. So, ganyan kapag kayo nagpasok ng kahit na anong asset. Debit nyo yung nilagay nyo na asset, tapos credit capital. Tapos explanation to record intangible asset. Ayan, pag ganyan. Ganyan, nakislant na konti, tapos nakislant na konti. Okay? Tapos kapag walang centavos, may ganun. Okay, sunod.
housing loan, store and warehouse. So, ito naman yung loan ko siya. Kung ang magkano yung naandoon sa, ano, naandoon sa kontrata nyo, sa binabayaran nyo, ilalagay nyo dito. Nilagay, so, debit 400,000 and then credit 400,000. Loans payable. Okay. To record loans payable. Tapos, susunod naman, syempre, magkakaroon ako ng monthly amortization dito. Amortization expense. Ayan, 2,500. And then, accumulated amortization, 2,500. Ayan, to record amortization expense. Bali, ganyan yon kung magkakaroon ako ng amortization. Okay, ito naman, sa service vehicle. May, papaliwanag ko muna siya. Okay, dun to sa service vehicle. Ayan, may tinatawag kasi tayo dito na ito yung mga asset na nilalagyan ng depreciation expense. So, binabawasan ng ng value, monthly. Okay, binabawasan ng value monthly. Okay, kasi ginagawa yon para sa paggawa ng financial statement. Okay, ikaw yung may-ari. Kunyari, ang sample ko dito is service vehicle. Pwede namang laptop o anything na yung asset. Laptop, syempre, kunyari, nakabili ka ng bahay at lupa. Kasi iba-iba yung tinatawag na asset eh. Yung, okay, asset na cash, tapos merong non-current asset. Ito yung meron ding tinatawag na fixed asset and meron ding intangible asset. Okay? So, ito yung tinatawag na non-current asset. Ang example niyan is yung basta yung mga asset nyo sa palagay nyo, nabawasan ng value yearly. Example nga dyan, yung bahay. Siyempre naluluma siya, yung warehouse. Any mga machinery, printer, mga ganon. So, pwede rin naman na mga furnitures and pictures, yon. So, pwede nyong i-categorize siya kung fixed na ba siya o sa palagay nyo bababa yung value niya. Kaya, ang nga doon, ang gagawin nyo, alam nyo yung lifespan. Kung magkano nyo nabili, ito yung example ng aking paano malalaman. Okay. Kunyari, ito nga yung example niya. Kasi meron ding asset na merong salvage value, yung iba disposable. Okay, tapos yung lifespan niya, pili nyo yung lifespan, pwede nyo i-google kung wala kang idea kung ilan yung lifespan ng kung gaano itatagal ng asset nyo. Okay? Pwede rin kayo magtansya. Sa palagay ko, magagamit ko to kasi pwede naman din ikaw may-ari ang magtansya. Okay, tsaka tanong yung sarili nyo kung meron ba itong salvage value. Kung may ganyan last price na after the lifespan, magkano kaya ito maibibenta. Okay, so kung may salvage value siya, ano ba yung salvage value? Basta yun yung last price. Yun nga yung pagkatapos ng lifespan niya, kung magkano mo mga siya maibibenta, magkano pa yung perang huli na babalik sa'yo sa business mo. Okay? So, ang gagawin yung formula is lifespan, yung price muna kung may salvage value, yung price niya, tapos i-minus mo sa salvage value. Iwan natin yung salvage value, tapos yung presyo niya, yun yung i-depreciate natin. Babawasan natin ng halaga monthly. Okay? Tapos, kung magkano, tapos naman yung lifespan niya, ita-times mo sa 12. Tapos, syempre, kung ilang buwan yung sa lifespan niya, i-divide mo naman siya sa presyo para malaman mo yung monthly. Diba? Kung 13 months, edi minus 13 months or 14 months or 3 months, minus mo. Okay. So, okay, dito na tayo sa sasakyan na. So, ganun lang ang mangyayari. Ganun lang ang simpleng pagkukwenta. Yung price minus salvage value, kung may salvage value, kung wala, edi walang salvage value.
Tapos yung lifespan, kung ilang taon sa palagay mo, tapos itatimes mo sa 12 yun, tapos kung ano, ilang buwan yun, i-divide mo sa presyo para malaman yung monthly, tapos yun. Ganon ang simpleng computation para malaman mo yung kung magkano i-depreciate mo monthly. Okay. So, punta tayo sa example. Okay. So, ayan, service vehicle, ano siya, debit. Kasi siya yung dumagdag sa atin. Service vehicle, 350,000. Kunyari, yan ang presyo. Tapos, cash, 350,000. Okay. Pagka sa cash, dapat sa cash disbursement to, diba, ang nakasanayan natin, merong cash voucher. Cash voucher na ginagamit. So, kunyari, number 20 yun. Kaya meron ganyan. To record purchase of service vehicle. Kung marami kayong okay, ito na mas depreciation na tayo. Paano yung depreciation expense? Service vehicle, ibig sabihin niya, kung marami kayong appliance assets na kailangan i-depreciate, so lalagyan nyo lang ano to, depreciation expense, service vehicle. O kaya kung ano yung susunod, kung marami kayo nga, para merong siyang palatandaan kung ano siyang kung anong asset yun. Ang monthly niya ay 5,000 ang monthly na di-depreciate sa kanya. So, ang ilalim niya, accumulated depreciation. 5,000 din. To record depreciation expense, paliwanag. Tapos, lalagyan yung laktang, susunod tayo. Ito naman yung aking, ito na yung, susunod ko na, example, sa para naman to sa bad debts. Kasi, ang, dyan is, parteng ginagamit yung is allowance. Kunyari, meron kayong pautang tapos hindi nyo na nasisingil. Okay? Siyempre, sa BIR, bago kayo mag-record na meron kayong pautang na hindi nasisingil, meron ka muna ni-record na merong nangutang sa'yo. Okay? Meron ka muna na-record na account receivable, 300 nangutang, tapos ang inutang niya is yung benta mo. To record sales on account, ibig sabihin sales on account, pautang. Okay, tapos kunyari, hindi siya nagbayad. Okay, bad debt expense, 300. Tapos account receivable, 300. To record bad debt expense. Ayan. So, ayan. Yan yung example. Okay, paano naman? Ito, magbibigay ako ng sunod na explanation dito sa housing loan. Syempre naglagay ako ng presyo dito sa sa aking intangible asset. Kunyari maglalagay kayo ng presyo rin sa asset nyo. Tapos paano kung naibenta nyo, 'di ba? Binenta nyo tapos yung nilagay nyo na presyo kasi ang dito dapat laging equal yung debit tsaka credit, okay? Ito, paano yung binenta nyo ng isang asset nyo tapos ang nangyayari kailangan i-record nyo kasi naka-erase sa BIR. So, lahat ng transaction, lahat ng pinasok nyo na asset, kung i-benta nyo, i-record nyo rin. So, kailangan natin mag-record. Ayan. Kunyari, ito, binenta natin yung asset natin na yun. Kunyari, binenta ko yung house and lot na yun. So, ang ganito ang gagawin natin, double entry gagawin natin. Ayan. Kunyari lang yung date na yan. Basta, kunyari yan, cash. Ito yung nagkaroon tayo. Nakalimutan ko sulatan debit. Basta pagkaliwa, debit tsaka credit to. Cash, nagkaroon tayo ng pera, 200,000. Tapos, dahil sa benta, 200,000. Tapos, meron tayong pangalawang entry, cash, 50,000. Kunyari, ito yung sales profit gain. So, nagkaroon tayo ng tubo. Yung sa asset natin na nilagay natin 200,000 ng presyo, tumubo siya ng bininta natin. To record the sales and profit gain for selling intangible asset, house and lot as pasalo. Pinasalo ko ulit siya, kunyari lang. Okay, kunyari ganyan ang mangyayari. Pero bahala na kayo kung paano siya i-explain. Okay, tapos ito naman susunod. Paano ko naman kung nalugi. Okay, sunod ang nyo. Siyempre, dapat may date din yun. Cash, 200,000. Tapos, sales, magkano siya nabenta? 200,000 din. Tapos, gagawa ka ng ang pangalawang para na maano natin yung lugi. Okay, sales, profit, losses, 50,000. Tapos, cash,
50,000. Ayan. To record the sales and the profit losses for selling intangible asset, house and lot as per sa law. So, ganyan ang gagawin kung sakaling basta marunong kang, alam mo kung kailan siya i-debit, kung kailan siya i-credit. Kayang-kaya mong gawan ng kayang-kaya mong i-entry sa libro. Yun lang yun. So, ganito yung gagawin. Kung sakaling may mali ka sa cash receipts book o cash disbursement book, nililipat siya sa journal na ganyan na. So, simula lahat ng mga naandito, kunyari cash, capital, loans payable, lahat sila, yan ang ilalagay mo na lang dito. Tapos yung total na lang nila. Ayan, kagaya nito, cash. Tapos kung magkano yung total ng cash, capital, pag ganyan ang style. Ang pagsusulat sa journal. Sa paglilipat. Tapos, ito yung kanina, nandito siya, yung Epson. Minus ko na lang yung presyo niya doon. Tapos, nilagyan ko isang pat lang dito. Tapos, saka ko siya sinulat. Epson Eco Tank, kanyan. Ito yung printer eh. Tapos, dito ko nilagay yung presyo, debit. Tapos, kasi dapat pag nagpasok ka ng ganito, machinery, kaya investment mo yung, kung ano man yung asset na to. Dahil sa una siya, debit siya. Tapos, sa ilalim, dapat ang nakalagay is capital. So, yun, yung mali. So, inayos ko siya. Tapos, lalagyan mo siya ng paliwanag. Bahala ka sa paliwanag kung maiksi ba o ano. Ayan, nilagay ko to record the cash receipts book transaction for the month of January and to correct the entry of printer asset. Ganyan. Basta, yun, bahala ka na. Mali ata yung English ko dito. I don't know. Basta lalagyan mo siya ng explanation kung anong nangyari doon. So, hindi natin siya buburahin kasi syempre, naiparehistro mo yung libro. Kung magkakamali man tayo, pwede natin siyang iayos sa journal. Ayan. Tapos, ayan. Natapos na rin sa wakas yung aking journal. Kasi ngayon lang tayo nakakuha ng oras din. Ayan, so tapos na yung sa ating journal. Bali, susunod po ay yung ledger. Okay, ledger. Ito yung camera. Yung ledger. So, ang ledger, susunod ko na to gagawin kasi hindi ko pa siya susulat. Kasi nagsulat ako pangit, tapos inuulit ko pagka i-represent ko kasi inyo, baka hindi nyo maintindihan. Minsan nga ako di ko maintindihan eh. So, ganito yung ledger. Kunyari, nagbubukas ka ng cash. Lahat ng nilagay mo dito na open mo na account, kasi iba-iba ng business, hindi naman lahat yan magiging ma-open mo yung account yan. Lahat ng mga nasa taas na naandyan, kunyari, cash, capital, tapos loans payable. So, magbubukas ka ng page dito sa ledger. Okay, magbubukas ka ng page. Magbubukas ka ng page, tapos kunyari, cash. Kung kunyari, sa cash receipts book, syempre, ang mga pumapasok dyan is yung mga debit. Yung cash dance for debit. So, syempre, sa kaliwa, laging mga debit. Dito yung lahat ng kapasok sa cash receipts andito. Tapos, sa cash disbursement book naman, sa kaliwa yon. So, ang mangyayari dyan, monthly, may pasok ka dito sa debit, meron kang pasok sa kabila. Tapos, pagdating ng dulo, kung minus natin, kanya every year yun, syempre gagawa ka ng financial statement kung magkano ba ang ng cash mo, ang balance ng iyong cash. Kasi yung pumasok at saka yung lumabas na yung gastos natin. So, ayun. Bali, ganyan ang mangyayari sa inyong ledger. Tapos, gagawa ko ng financial statement. Siyempre, hanapin yung asset mo, yung mga sunod mo dito. Kasi susunod mo kung magkano ba yun. Minus lang may asset tsaka liabilities para makuha may equity. Income statement, di ba, yung kita mo at saka yung yung kita mo at saka expenses mo, minus para makita yung income mo. Tapos yung cash flow, dito na yung sa cash. So, sa cash po, ito na yung sa cash. Pakikita niya sa cash mo. Yung cash flow yung pumasok at saka lumabas na cash. Ayan. Kaso meron din doon, nakabukod naman yon yung mga cash mo na, kumbaga cash equivalent ng iyong asset. Kunyari, meron kang pinaka-service vehicle, cash equivalent nun, magkano kaya ngayong taon na to? Next year, syempre, dahil na-depreciation mo siya, magkano na cash equivalent nun? Yon ang mangyayari sa iyong financial statement. Yun. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood, guys. Tapos, bali sa susunod, magagawin ko yung ledger ko. Hindi ko kasi nasusulatan.
At saka, sa susunod, susubukan ko gumawa ng financial statement. Thank you so much for watching. Hanggang susunod and bye-bye.